counsel for the respondent continues. What is the pleasure of Senator Judge Cayetano? Just one specific clarification on that point, just so that we don't lose that point. The With your gentleman permission, may proceed. Mr. Yeah. Excuse me lang sa prosecution and sa defense. Witness, one point lang, maybe one Yes, or sir. two questions on that Yes, point. Your Honor. Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened. Base doon sa investigation namin, sir. Base sa investigasyon at base sa video. Base sa video, sa investigation, at sa ibang testimony. So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. Kasi they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right? In our investigation, they trinato nila yung utterances as seryoso. Yes, At so banta they ito. won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat. According to them, seryoso yung threat, Yes, sir. okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir, sa No, amin. I agree. I'm also, Mr. Witesa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator? What comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, No, may mga ibang grupo Then in na that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security? nung I'm just following your logic. Yes, sir. I won't argue. Finish your ano, and I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga, no, how you came about yung gave threats, given Yeah. ang sinabi niya kung papatayin ako. So, finish your answer so that we qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga, pag nangyari yung event, magti-trigger ngayon yung threat. Now, insofar yung sinasabi mo po, sir, na pag namatay si Vice President, tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung tatlo, ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi, God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. And then, ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So, again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente kasi may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revised manual. I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events, ha? Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga mag-trigger, papatay sa kanya. So para ma-trigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana, sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them.
Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay ang Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung nagpapatay base doon sa utterances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, matitrigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito, ang Vice Presidente, kasi nga may utterances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. But it's a matter of national security, Your Honor. Counsel for the respondent may proceed with his cross. So just to, before I leave this point, at any rate, you made all those observations and conclusions without any background on forensic What do you mean? psychology, correct? I don't have background for forensic All right. psychology. Okay, that's enough. Now, I'll go on to a different point. Let's talk about the context of these statements. The press con included a question and answer portion. Again, sir? The press con included a question and answer portion. Yes, I think so. And the VP Sara's statement, which you investigated, was an answer to a question that was asked during the press con. Yes, sir. And in fact, the focus of your investigation was VP Sara's answer, correct? What kind of answer, sir? Answer to the question asked in the press con. Can you tell me the specific questions and the specific answers? You were sir? the one who investigated it and you don't know the statement that you Objection vague. investigated? I will Marami yung object vague. question doon, maraming answers, sir. Saan po Exactly. doon ang Objection tinutukoy? vague. Sustained. Kindly reform, counsel. All right. In our exhibit D-1-145A, I will read the transcription. This is the transcription also by John Mark Calilong, dated December 26, 2024. A certain Princess Maui asked, Counsel may approach from both parties to assist the witness. mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami ng pasabog ninyo ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them dahil sa pagkakasama ninyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanov. And baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. My question to you is this. Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov? Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation. But you watched this video, correct? So you heard it also during that time. Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir. So you heard Then, it. Nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung agent on case, kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng agent on case, hindi raw siya nag-appear. All right. Kasi we want to clarify With the things. sir. permission of the counsel for the respondent, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Mr. Presiding Officer, kahapon kasi nabanggit yung Romanov and I did mention na para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte when during a rally yung sa Maisog in Davao. So, ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatandang pa ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Yes, sir. I will try if Can you I tell us? remember it right. Ang sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir. Yan. Sabi ko yan. Okay? When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996.
Kung tama yung memory ko, sir, parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte, when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. So, which is which, Mr. Witness? Para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov? Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente. Thank you, Mr. Witness. No other questions? Mr. Presiding Officer. Noted, entered into the records, and counsel for the respondent may continue with this cross. All right. So you mentioned that just now that Mayor Baste said, think about the Romanovs, correct? Yan yung statement ni Mayor Baste, sir. But I'm asking Operation Romanov eh. So hindi naman think about the Romanovs. My question to you is this. With the permission of counsel for the respondent, Senator Tulfo seeks recognition again. What is the pleasure of Senator Yeah, Tulfo? I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Witness? Yes, sir.